Kamusta po mga kababayan? Si Kamanong po inyong lingkod ay muli pong nagbabalik at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. At tayo po mag-umpisa na. Komentuhan po natin si Mayor Baste sa kanya pong pahayag. Pakinggan na po natin ang pahayag po ni Mayor Baste at komentuhan po natin. Umpisahan na po natin. Kasi nga, may marami siyang nabangga. Yung mga mayayaman, yung mga oligarko, yung mga drug lord, lahat. Oh, yun naman yung mga kalaban niya. Yun yung may hawak ng Yun yung may hawak ng Pilipinas. Sila yung mayayaman. Nasa position of power sila. So ngayon, yung pagbaba ng tatay ko, pinagtulungan nila. Kasama nila yung pangag na presidente yun. Galit daw po ang mga supporters ni PRRD, Mayor, dahil hanggang ngayon, hindi pa nakakauwi si Tatay Digong. Ako rin naman. Tayo lahat naman. Sino bang di galit? Kaya nga, sige lang, tiis lang. Tulad nga na sinabi ko, yung mga kadalasan sa buhay, yung mga magagandang nakukuha mo, pagdiisan, kailangan mong paghirapan. So, ganun talaga. Isipin na lang natin na kasama to sa proseso. Kasi kung hindi tumakbo yung tatay ko, hindi niya siya narinig, hindi niya ginawa yung ginawa niya para sa Pilipinas nung panahon na naging presidente siya, hindi niyo mararamdaman at makikilala si Panginoon Duterte. Yes. Hindi niyo makikita yung mga kayang gawin ng isang tao na maging presidente sa isang bansa. Yes. Kung sabihin na natin, kasi nga may marami siyang nabangga, yung mga mayayaman, yung mga oligarko, yung mga drug lord, lahat. Oh, yun naman yung mga kalaban niya. Yun yung may hawak ng Yun yung may hawak ng Pilipinas. Sila yung mayayaman. Nasa position of power sila. So ngayon, yung pagbababa ng tatay ko, pinagtulungan nila. Kasama nila yung pangag na presidente yun. Yan po mga kababayan. Totoo po yun. Pinagtulungan po si dating Pangulong Duterte. Alam na naman po natin. Dahil yan naman po ang talaga naging priority nila. Pag-upo, hindi pa nagtatagal sa upuan, kaumpisa lang halos ng kanilang pagkapanalo, paglilingkod, binanata na po nila agad, binakbakan. Kasi ang layunin naman po talaga nila, hindi naman po sundan o gawin yung naumpisahan ni dating Pangulong Duterte. Hindi naman po yun ang layunin nila ng binagawang Pilipinas. Ano po ang layunin nila? Ayan, nakikita na po natin ngayon. Mag-aapat na taon na po, ano po naging layunin? Limasin, ubusin ang pera ng taong bayan. Hindi po ba isang damukal na isyu ng korupsyon at pamumulitika? At yung sinasabi po talaga ni Mayor Baste, totoo po yun. Hindi po ba pinagtulong-tulungan po ang kanyang ama? Dahil sa dami po ng nasagasaan, lalong-lalo po yung naghahari, yung mga hari, mga naghahari sa ating bansa. Hindi po ba may kontrol ng bansa? Nasagasaan dahil napakarami pong pera ang nawala sa kanila ng 6 na taon nung panunungkulan po ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Karamihan po dyan sa mga oligarkiya o oligarchs ay nagbayad ng kanilang mga utang at nagbayad ng tamang buwis sa loob ng 6 na taon. Hindi po ba masakit yun? At pangalawa, yung sinasabi pong mga pulburon lord. Hindi po ba? Ang laki po ng nalugi sa kanila ng 6 na taon, mga pulburon lord. Hindi po ba? Hindi sila halos kumita sa bansa dahil po tinutukan ni dating Pangulong Duterte ang pagsugpo rito. Dahil ito po'y problema ng bansa. Grabe po ito. Salot po yan. Mga smuggler, hindi po ba natutukan? At mga makakaliwa. Natutukan po mga makakaliwa. Mga terorista. At lalong-lalo po ang mga magnanakaw na mga politiko. Natutukan. Di po ba? Jeta sila. Na-jeta po sila ng 6 na taon Jeta. Hindi po ba? At syempre, natutukan din po ang mga bayarang. Katulad po ngayon mga bayarang mainstream media umano. Hindi po katulad ngayon kasama sila sa payroll ayon sa mga Marines. Hindi po ba? Dinideliveran, maleta, sobre, bag,
pati nga simbahan, pati pare, nasasama sa delivery. Hindi ba? Pati nga si Tonyo, mga kababayan. Kaya dito po, lahat po nagsama-sama eh. Hindi lang naman po mga oligarkiya eh. Hindi lang naman po yung presidenteng bangag na sinasabi ni Baste. Hindi po ba? Lahat halos ng masasama sa ating bansa nagsama-sama para gantihan, pabagsakin ng mga Duterte. Kasi po, tinik sa lalamunan po nilang lahat yan eh. Tinik. Dahil nga nakita ng mga Pilipino, tama yung sinasabi ni Mayor Baste, kung hindi po naging presidente si dating Pangulong Duterte, hindi malalaman ng mga Pilipino, daan-daang milyong Pilipino, hindi malalaman na kaya palang gawin ng isang Pangulo basta may political will ka lang. Meron kang malasakit at tapang sa Pilipinas. Kaya mo palang gawin. Kaya mo palang iyahon, ayusin ang bansa. Lalo-lalo kung hindi ka tuta. Hindi ka tuta ng mga oligarkiya. Hindi ka tuta ng kapwa mo mga politiko. At hindi ka nagiging tuta ng mga makakaliwa. Umano. Hindi po ba? Kaya. At syempre po, nakita natin ng napakaganda na pumapabor sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi po ba? At hindi pumapabor sa mga mayayamang oligarkiya. Dahil ang gusto ni dating Pangulong Duterte ay pantay-pantay. Hindi po ba? Serbisyo sa tao. Kailangan maramdaman ng Pilipino hanggang baba ang serbisyo. Hindi po ba? At yan ang hindi nila nagugustuhan. Dahil sa panahon ngayon, ang serbisyo lang ipinakikita sa atin nila ay puro po pabor sa kanila. Kaya nga po lumaganap ang malete. Hindi po ba nagkaubusan ng maleta? Hindi po ba? Nauubos ang maleta sa ating bansa dahil sa kanila. Di ba? Kaya nga nagmahal ang malete dahil sa kanila. Di po ba? Mahal ang maleta dahil sa mga politiko, dahil nauubos. Grabe. Kaya po yung sinasabi po ng ating Mayor Baste, taste lang. Talagang yung ginawa po nila, hindi po mapapatawad yan. Napakahirap pong patawarin yan. Yung pinakamahusay at magaling na presidente sa kasaysayan ng ating bansa. Grabe po ang ginawa nila. Pinagtulong-tulungan po nila ang dating Pangulo. Yung minahal ng mga Pilipino. Magmula umpisa, sa lahat ng kanyang ginawa ay napakataas ng kanyang approval at trust rating sa mga Pilipino. Lahat ng kanyang ginawa. Kasi kung hindi po maganda ang ginawa ni dating Pangulong Duterte, real talk, bagsak po ang approval at trust rating yan ng 6 na taon. Hindi po nangyari sa kanya yon. Kasi nga, majority ng mga Pilipino nagustuhan ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Sa lahat po nagustuhan. Pagsugpo sa mga makakaliwa, sa mga terorista, paglaban at pagsugpo sa iligal na pulburon. Hindi po ba? Pagbayari ng tamang buwis ang mga oligarkiya, singilin ang kanilang mga pagkakautang, ang mga malalaking TV station na may problema at napakaraming problema sa gobyerno, lalong-lalo sa kanilang mga manggagawa. Di po ba? Naipasara din. At nilabanan niya lahat. Siya lang, tanging si dating Pangulong Duterte lang ang lumaban. Nilabanan niya at pinasunod niya ang mga oligarkiya. Hindi po ba? Kinontrol niya at pinasunod niya sa batas at sa gobyerno. Hindi ang gobyerno ang susunod sa kanila. Ganon po ang taong may paninindigan, may prinsipyo, may malasakit, tapang at malasakit para sa bansa at para sa mga Pilipino. Kaya huwag kang mag-alala, Mayor Baste. Darating naman po ang panahon na muling makakabangon ang pamilya Duterte.
muling iaangat ang pamilya Duterte dahil ang mga Pilipino po ay nakaranas po ng serbisyong Duterte. At yan po ay nakatatak na sa mga puso ng mga Pilipino at isip. Yung binigyan ka ng kapayapaan, maayos na paglilingkod, maayos na mga proyekto sa buong bansa. Napakaraming nagawa. Lalong-lalo na yung tayo ay magkaroon ng pandemya, nabigyan tayo ng solusyon at hindi tayo naubos at binigyan pa tayo ng proteksyon kahit tayo walang mga trabaho. Hindi tayo ginutom at pinatay. May mga ayuda tayo. Hindi po ba? At wala tayong binayaran. Hindi po ba? Sa mga bakuna. Dahil buwis po natin ang ginamit. Hindi po ba? Kaya sa dami po ng ginawa ni dating Pangulong Duterte, nakatatak na po yan. Sinisiraan lang po siya pilit dahil po sa mga pangsariling interes. Hindi po ba? May mga sariling interes po sila eh. Kaya nga nagkaganito ang ating bansa eh. Lahat na po sila ngayon naghahari. Lahat po ngayon naghahari na sa ating bansa. Lahat. Pati po makakaliwa, mga pulburon lord, mga sindikato ng mga smuggler. Hindi po ba mga politikong mga magnanakaw, mga oligarkiya, mga naghahari na po. Lahat sila di umano sa ating bansa. Pati nga mga mainstream media naghahari na rin ngayon eh. Di ba? Grabe. Pati nga pare eh. Grabe. Ibang klase. Yan po mga kababayan, ang ating pong iintayin. Yung sinasabi po na may tamang panahon po para sa kanila. Dahil sa panahon po ngayon na hindi po natin makukuha ang hustisya sa lahat po ng ginawa po nila. Lalong-lalo po ang pagtataksil at paghuhudas sa dating Pangulo na wala man lang due process ang ginawa nila. Ipinatapon na parang hayop ang pinakamagaling at pinakamahusay na leader sa kasaysayan ng ating bansa. Ginawa po nilang parang hayop. Hindi po natin makakalimutan yan. At lalo-lalo po, yung ginawa po nilang pagnanakaw sa ating bansa at pamumulitika. May tamang panahon po dyan. Kasi po wala tayong aasahan sa ating mga men in uniform, generals. Wala po silang nakikita. Tulog po sila. Hindi po ba? At tayo po ay tuloy-tuloy po tayong manalangin mga kababayan. Ay isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte. Ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at ang pamilya Duterte. Maraming salamat po sa inyo po mga dasal. At thank you po mga kababayan sa inyo at ingat-ingat po kayo. At ang panahon naman po ay napakabilis. Napakabilis lang po ng panahon. At ang katarungan naman po ay lagi naman po nandyan. At kailanman po ay hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. God bless po sa inyo lahat mga kababayan. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.